Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to each everyone. My name is Raza Zipayat, the second presenter from the Group 5, and my topic is all about the role of technology in preserving Eastern religions heritage. Ang title ng presentation ko na to is nagpapakita ng focus ng pag-aaral kung paano ginagamit ang technology upang mapanatili ang relihiyosong pamana ng silangan, lalo na ang contribution nito sa Islam. Introduction. Ang Eastern religious heritage ay may malaking papel sa kasaysayan at kultura, ngunit dahil sa modernization at pagkasira ng mga sinaunang materyales, nanganganib itong mawala. Ditong pumapasok ang technology bilang mahalagang kasangkapan sa preservation. Tulad ng Buddhism, Hinduism, Taoism at Islam ay may napakayamang pamana sa aspeto ng kultura, paniniwala at espiritualidad. Ang mga relihiyong ito ay humuhubog sa pamumuhay, kaugalian at moral na pananaw ng maraming bansa sa Asya. Gayunpaman, dahil sa mabilis ng modernization, urbanisasyon at paglipas ng panahon, maraming sagradong teksto, relihiyosong lugar at tradisyon ang nanganganib na mawala o makalimutan. Kaya mahalaga ang papel ng teknolohiya dahil ito ang nagsisilbing kasangkapan upang mapreserba at maprotektahan ang mga sagradong pamana ng relihiyon. Maraming relihiyosong kaalaman ang nakasulat sa mga sinaunang manuscript at naipapasa lamang sa pamagitan ng oral traditions. So dahil dito, maraming materyales na ginagamit noon is madaling masira ang mga ito dahil sa klema, sakuna o kapabayaan. So ang digital technology ay nagbibigay ng mas pangmatagalan solusyon dahil nagagawa nitong i-scan, i-archive at i-restore ang mga relihiyosong dokumento sa digital format. So sa Islam naman is napakahalaga ng ganitong preservation dahil sa ang authenticity ng Quran at Hadith ay dapat manatiling buo at tumpak para sa sumusunod na henerasyon. Next, statement of the problem. So dito pinapakita ng statement of the problem ang mga pangunahing tanong na nais sagutin ng pag-aaral. Layunin nitong malaman kung paano ginagamit ng teknolohiya sa pamagitan ng Eastern religious heritage. So dito rin is tinutukoy rin ito kung ano-anong uri ng teknolohiya ang karaniwang ginagamit, kung paano nito sinusuportahan ang Islamic heritage, at kung ano-anong mga hamon ang kinakaharap sa pamagitan ng teknolohiya. So ang mga tanong na ito ang nagsisibing gabay sa direksyon ng buong research. First one is, how does technology contribute to the preservation of Eastern religious heritage? Second one, what technological methods are commonly used in cultural and religious preservation? And third one, in what ways has technology strengthened the preservation of Islamic manuscripts, traditions, and sacred sites? And the last one is, what challenges arise when using technology in the preserving of religion's heritage? Significance of the study. So we have 4 significance of the study to the following groups. First, student and educators, religious leaders and communities, cultural preservation institutions, and future generations. So dito is mahalaga ang pag-aaral na ito dahil nakakatulong ito sa mga estudyante na mas maunawaan ang ugnayan ng pananampalataya at makabagong teknolohiya. At ipinapakita nito na hindi magkasalungat ang relihiyon at teknolohiya, kundi maaari silang magsanib para sa mas mabuting layunin. At nakakatulong din ito sa pag-aaral ng relihiyosong institusyon, guro at mananaliksik sa pagpaplano ng mga programa para sa preservation. Higit sa lahat, tinitiyak nito na ang relihiyosong pamana ay mananatiling buhay at makabuluhan para sa mga sumusunod na henerasyon. Methodology. So since ang research ko is uses a qualitative descriptive methodology consisting of literature review, document analysis, and online observation. So, since ang ginamit ko sa pag-aaral is qualitative descriptive
Research method, ibig sabihin, hindi ito nakatuon sa numerical data kundi sa masusing pagsusuri ng mga umiiral na literature at document. So dito is sinusuri ang mga journals, articles at digital preservation project na may kaugnayan sa relihiyon at teknolohiya. At going to observation din sa mga online platforms tulad ng digital archives at religious applications upang maunawan ang kanilang papel sa preservation at walang directly na respondent sa pag-aaral. Findings. So we have 5 findings that I have. First, technology enhancing preservation through digital archiving. Second, virtual reality expands access to scarce sites. And third, artificial intelligence strengthens restoring efforts. And fourth, online platforms promote religious education and continuity. And last, challenges persist in digital preservation. So, dito sa findings is nahanap na yung resulta ng pag-aaral. So, malinaw ang teknolohiya ay may malaking ambag sa pagpamanatili ng relihiyosong pamana. So, ang digital archives ay nakakatulong sa pagprotekta ng mga sagradong teksto mula sa pisikal na pagkasira. At ang virtual tools tulad ng VR or virtual reality at online platforms ay nagpapalawak ng access ng mga tao sa relihiyosong kaalaman kahit sila ay malayo sa mismong lugar sa ganitong sa ganitong paraan is naging mas bukas at accessible ang religious education. So this is example of communication in other ways. And also the findings of Islamic context. Sa Islamic context, ang teknolohiya ay may mahalagang papel sa preservation ng Quran at iba pang mga sagradong kaalaman. Ang digitization ng Quranic manuscripts ay nakakatulong upang manatili ang original na text at maiwasan ang pagkawala o pagbabago-bago nito. At ginagamit din ang AI sa pag-restore ng mga lumang Arabic manuscript habang ang Quran apps ay tumutulong sa tamang recitation at pag-aaral ng Tajweed, and virtual tours ng Mecca at Medina ay nagbibigay rin ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng Islam. Conclusion. So sa kabuuan nito is pinatunayan na ang technology ay may mahalagang kasangkapan sa pagpanatili ng Eastern religious heritage at pinoprotektahan nito hindi lamang sa pisikal na anyo ng relihiyosong pamana kundi pati ang kaalaman at espiritual na kahalagan nito. Sa Islam naman, ang teknolohiya ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng tradisyon at modernong panahon na nagbibigay daan sa mas malawak na akses at pag-unawa. Recommendation. So dito sa pag-aaral na ito is dagdagan ang suporta at pondo para sa digital preservation project. Mahalaga ring isama ang teknolohiya sa religious education upang mas mahalagang epekto ang pagkatuto nito. Bukod dito is kinakailangan ng malinaw na ethical guidelines upang manatili ang respeto sa relihiyosong pamana. At dapat din hiyakatin ang kabataan sa para mas pahalagaan at pangalagaan ang kanilang relihiyosong integridad gamit ang makabagong paraan. And the last, references. So ito na yung mga nagsisilbing batayan ng mga ideya at impormasyon na ginagamit sa pag-aaral. And that's all. Thank you.